Amen. Sige po, tayo na po'y magsimula sa ating service sa oras na ito. Awitin po natin, All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, sound check. Hello, hello. Sige po. Amen. Awitin po natin. At the first verse now sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seeds of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Hail him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Last verse. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Sige po, tuwagin natin si EJ para sa ating opening prayer. Tayo po yung manandali na manalangin. Panginoong Yesus, nakila sa lahat. Salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa hapon na ito na muli po kami po yung nakapanambahan sa inyo, Panginoon. At nalangin ko, Panginoon, patuloy na bless nyo, Panginoon. Ay pong susunod pang Panginoon na programa, Panginoon. At maging sa amin pong maririnig na yung salita mamaya, Panginoon, patuloy na pupusok kami, Panginoon, sa yung mensahe, Panginoon. At dalangin ko, ay ko pong siyang patuloy rin, Panginoon, na mangusap, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At dalangin ko patuloy, Panginoon, na ikaw po siyang maglinis, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Sa hapon na ito, pakabalin niyo po ngayon, Panginoon, at ikaw pong siyang patuloy, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa hapon na ito. At muli, binabalik po ng papuri pa salamat sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Awit pa po tayo sa awitin. He lives.
Page 66, He Lives. On the first verse now sing. I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I sing His band of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. That's right. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. That day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Last stanza. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King. The hope of all who seek Him, the hope of all who find. None other is so loving, He's good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. Amen. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Salamat po. Muli po, isang magandang hapon sa inyo mga kapatid. At tayo muli ay magkakaroon ng pagsamba sa oras nito sa pamamagitan muli ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So kunin natin muli yung Bible natin doon sa ating text. Basahin natin muli 1 Samuel 17 verses 8 to 9. 1 Samuel 17 verses 8 to 9. And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servant of Saul? Choose you a man of you for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me and to kill me, then we will be your servant. But if I prevail against him, and kill him, then shall ye be our servant and serve us. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy muli maitaas, mapapurihan, at muli ka magpalakas sa amin sa oras na ito. Dakilan Diyos, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna, pumatnubay, dakilan Diyos. Nawa kami po, Panginoon, ay inyo pong samahan pa rin, at kami po ay inyong katagpuin sa oras nito. Salamat muli, dakilan Diyos, sa kabutihan po ninyo, at kami po ay muli nagpupuri sa inyo, Panginoon, at kami muli, dakilan Diyos, ay nawa mabusog ng spiritual na pagkain. Wala pong iba ang inyong salita. Muli binababa ko po aking sarili, Panginoon. Wala po ako magagawa kung wala ka, Panginoon, at patuloy nyo rin na hawakan pa rin ito pong
internet connection na aming ginagamit na kilan Diyos. Salamat po sa kabutihan ninyo sa pamagitan pa rin ng anak na si Kristo Jesus. Ito po ang dalangin. Amen. Okay. Dito po sa ating pinag-aaralan mga kapatid ay dumating po ang malaking hamon sa mga anak ng ating Panginoon. Yung sila po ay hinamon ni Goliath. Goliath defied them to send their great army para po lumaban sa kanya. At ang challenge po, kung sino po ang manalo, yung matatalo ay magpapaalipin. Parang sandalian na lang. Kaya po mga ito, dito po ay malaking hamon sa kanila. At dahil nga sa laki ni Goliath, kahit si Saul ay natakot pong lumaban kay Goliath. Pero mga kapatid, ay hindi po tayo magwawagi kung matatakot tayo sa malaking hamon sa buhay po natin. Kahit maliit mga kapatid, kung maunahan po tayo ng takot, kaya mga kapatid, harapin natin ang lahat ng hamon sa buhay po natin. Dahil po ito ay inaalaw ng Diyos, hindi para manghina tayo, hindi para bumagsak tayo, kundi para lumakas po tayo at patuloy po nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. So dito po mga kapatid, ay nakita natin, harapin natin ang hamon ng walang takot. Then pangalawa, harapin natin ng pag-alaala sa mga naunang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung mapansin natin mga kapatid, nung pinresent po ni David yung kanyang sarili na siya ang harap kay Goliath, ay hindi po pinapayagan ni Haring Saul na siya ang lumaban. Kasi nga, kung siya nga ay no match, ito pa kayang si David, yun ang nakikita niya ito pa kayang si David na isang binatilyo at walang experience sa anumang pakikipaglaban, ay siya pa kaya yung isusugo ko para lumaban kay Goliath. Pero ano po ang pinresenta ni David? Pinresenta po niya kung paano po mga kapatid, iningatan siya ng Panginoon at nagtagumpay siya sa pakikipaglaban sa leon at sa oso. At nakita ito ni Haring Saul kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya, at doon po nagbago po ang isip ni Haring Saul at pinayagan niya na si David ang humarap po kay Goliath. Kaya mahalaga mga kapatid, malaking kalakasan po sa atin. Sabi ko nga na bawat ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, hindi natin dapat kinakalimutan. And then sa pangatlong punto po natin, ito po ang nakita ko dito sa talatang 45. Then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled." Tingnan ninyo. Nakita niya po si Goliath ay marami po siyang, kumpleto po yung kanyang dala, kumpleto yung kanyang armor. Merong pong shield, merong spear, may sword, may helmet, kumpleto. Kumbaga talagang ready to fight, handang-handang lumaban. Pero ang sabi po ni David, pumunta ka sa akin na dala-dala mo ang iyong espada, ang iyong sibat, ang iyong kalasag, pero ako ay haharap sa iyo na sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kasundaluhan o armies ng mga Israel. So dito makita natin, harapin natin ang malaking hamon kasama ang ating Panginoon. Yun lang, yun napaka-importante mga kapatid kasi mga kapatid, kung minsan inaharap natin yung hamon sa buhay natin, hindi natin kasama ang Diyos. Kinakaya natin sa ating sarili. Kaya tuloy mga kapatid, hindi po tayo nagtatagumpay. Mahalaga po na sa lahat ng pakikibaka natin, kasama natin ang ating Panginoon. Amen ba? At mahalaga mga kapatid na tayo po ay laging tumatawag
laging lumalapit sa ating Panginoon. Kaya dito makita natin mga kapatid, si David ay kasama niya ang Diyos. Wala siyang dala na kahit ano, maliban doon sa, of course, hindi naman panglaban yun, hindi naman na pakikipag-gera yung dala-dala niya. 5 bato at saka yung sling. Hindi po inaasahan na yun po ay magagamit sa pakikipaglaban o pakikipaggera. May dala siya no mga kapatid, pero mamaya makita natin ang talagang kalakasan niya ay ang kasama niya ang ating Panginoon. Hindi po ba? Kaya wag po natin kalilimutan ng Diyos sa malaking hamon sa buhay po natin. Alam po niyo, nakakalungkot na may mahamon tayo sa buhay po natin pero nakakalimutan nating isama ang Diyos. Nakakalimutan nating manalangin. Ni ayaw nating isama sa panalangin. Di ba? Kung mapapansin niyo mga kapatid, pagkatapos po mapatay ni David si Goliath, ay sumugod yung kasundaluhan, tama ba, ng Israel at hinabol, mga kapatid, yung mga Philistine. Kasi kung di nila yung gagawin, mga kapatid, kung lahat ng Philistine na ito ay susugod kay David, of course, kasama ang Panginoon, pero hindi naman nangyari yun. Inaano ko lang yung imagination ko. Kung susugod sila kay David dahil sa ginawa niya kay Goliath, ay hindi na uubra yung 5 bato at saka sling. Kung gusto lang makita niyo mga kapatid, merong backup, kumbaga. Napansin niyo? After David killed Goliath, sumugod po yung backup. Kaya mga kapatid, sa pakikipaglaban natin mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Unang-una yung mga kapatid. Pangalawa, kailangan din natin ang kapwa natin mananampalataya. Kaya nga we have prayer meeting. Meron tayong pagpapanalanginan sa isa't isa. Kaya lang mga kapatid, marami sa ating mga mananampalataya, nahihiya tayo na sabihin yung hamon sa atin. Nahiya tayo na sabihin yung problema natin. Nahiya tayo na sabihin at isama sa pananalangin yung kailangan natin. Yan ang nagiging problema sa atin. Alam mo kapatid, hindi ako naniwala doon sa kwan. Pag may prayer request, sabi nila, anong tawag doon? Unspoken prayer request. Hindi ako naniwala dyan mga kapatid. Pagka ganyan ang panalangin mo, wala kang tiwala sa Diyos, hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Tama ba? Marami ako narinig ganyan, unspoken eh. Ayaw nilang sabihin sa iba yung kanilang prayer, kapwa mo mananampalataya eh. Kailangan may backup din sa pagsama natin sa Panginoon. Sama-sama tayo bilang isang mananampalataya. Kaya si David mga kapatid, isa sa naging tagumpay niya ay ang ating Panginoon. Wala siyang dalang anumang sandata eh, maliban dun sa sa sling. Pero makita natin mga kapatid, nagtagumpay siya. Bakit? Kasama niya ang ating Panginoon. Amen? Hindi na ako masyadong magkapakahaba dito sa kasama ang Panginoon dahil natakel ko na rin yan sa last message ko. Last Sunday. Pero ito po ang isang katotohanan po dito. Nung hinarap po ni David si Goliath, ay hindi niya hinarap na siya lang mag-isa. Hinarap niya na kasama niya ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, ako'y maharap sa iyo ngayon sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Alam niyo, kaya tayo nagtatagumpay, hindi sa sarili natin eh. Hindi sa kakayanan natin, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan po dapat mga kapatid ang isang makita natin. Kaya nga, tinan ninyo minaliit po siya ni Goliath, hindi ba? Ang sabi niya, sige, lumapit ka sa akin at ang iyong katawan ay ibibigay ko sa ibon sa parang. Minaliit niya si David. Pero mga kapatid, yung kanyang katawan ang ibinigay sa yung kanyang ulo, dinala niya.
kay Haring Saul. Kaya mga kapatid, ito, makita natin na kapag kasama natin ang Diyos, talagang kaya nating harapin yung malaking hamon sa buhay po natin. Dahil alam natin, andyan ang ating Panginoon. Huwag tayong mahiyang lumapit. Tama ba? Kaya kung meron kang needs o malaking hamon sa buhay mo, huwag mong itago yan. Sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo sa kapatiran. Para makatulong ang kapatiran na kahit sa panalangin ay magtagumpay ang ating hamon. So napakalaga yan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po tayo nakikipagbaka o maharap sa malaking hamon sa buhay natin na mag-isa. Amen? May kasama tayo, unang-una ang Diyos. So yun po. Kaya nga hindi po natakot si David. Kahit nakita niya na malaki yung kanyang espada, mahaba, may sukat na binigay dun sa kanyang spear at may timbang din na binigay doon sa yung talim doon sa spear ni Kon. Mabigat din kumpara sa ordinaryong spear. Hindi natakot si David. Niwala po siyang kalasag para protektahan po ang kanyang katawan. Alam niya na siya ay poprotektahan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto mo magtagumpay at maharap mo ang iyong malaking hamon, kasama mo ang Diyos. Huwag mo siyang kalilimutan. Then, sumunod mga kapatid, dito sa verse 38 hanggang 40, And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail, and David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them up, and he took his staff and his hand, and chose in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So meron po dito ang ginawa si Haring Saul. Pumayag na po siya na makipaglaban kay Goliath, pero kailangan suotin niya yung armor niya. Yung armor mismo personally ni Haring Saul. Kailangan isuot ni David para maproteksyonan ang kanyang katawan, pero hindi na po nakalakad ng maayos si David. Ang ginawa po ni David, hinubad niya ito, dinala lang niya yung kanyang tungkod, at kumuha siya ng 5 bato, dala din niya yung kanyang sling. Ito, makikita natin mga kapatid. Harapin natin ang hamon sa kakayanang na binigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Alam mo kapatid, lahat po tayo, iba-iba yung hamon sa buhay po natin. Amen ba? Amen? Pero lahat tayo ay binigyan po ng kakayanan ng Diyos para mapagtagumpayan po natin yung hamon o yung pagsubok sa buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, nung binigyan sila, additional strength po ito, additional safe, kumbaga shield po ito yung binigay ni King Saul kay David. Pero inubad po ito na David dahil alam niya na hindi siya mapoproteksyonan nito. Ang meron lamang siya ay kung ano yung binigay ng Diyos sa kanya. At hinarap niya si Goliath, at doon sa kalakasan at kakayanan na ibinigay ng Diyos sa kanya, yun po ang ginamit niya para po
magtagumpay siya sa pagharap kay Goliath. Alam po niyo, kapatid, ito yung hanapin mo. Kung ano yung kalakasang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Minsan, hindi na natin hinahanap yung kapamaraanan ng Diyos eh. Hindi na natin hinahanap yung kagustuhan ng Diyos. Basta't alam mo, kaya mo, mayroon kang armor, mayroon kang sandata, sugod na, at hindi mo na kinonsidera ang salita ng Diyos, hindi mo na hinanap yung kapamaraanan ng Diyos, ang ginawa mo ay ginawa mo kung ano ang kapamaraanan mo o kaya kapamaraanan ng ibang tao. Hindi po yan ang pagharap sa malaking hamon sa buhay po natin. Ang hanapin po natin kung ano yung kapamaraanan ng Diyos at kalakasan na gusto niya at ibinigay niya sa iyo at sa akin. Kaya mga iba-iba tayo eh. Meron po akong kayang gawin na ibinigay ng Diyos na hindi nyo kaya. Meron din naman kayong kayang gawin na ibinigay ng Diyos na hindi ko rin kaya. At iba po yung hamon na binibigay sa akin ng Diyos, iba rin po yung hamon na binibigay sa inyo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ay kailangan po, personally, dapat po alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Yun lang po ang dala niya, no? Yun lang. Hindi, dito ako, sinanay ng Panginoon. Ito yung binigay sa akin na karunungan ng Diyos. Amen? Yung sling, iba yung sling nila. Yung iba po sa, yung parang may kahoy na gano'n na tinututok mo, tapos bibitawan mo yung bato. At least, meron naitutok mo doon, meron target, pero yung medyo mahirap po yun. Kaya nga mga kapatid, harapin natin ang ating hamon ayon sa kalakasang ibinibigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Kakalungkot lang, medyo mahirap lang mga kapatid. Kung hindi mo alam kung saan ka dinadala ng Diyos. Hindi mo alam kung anong plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, sikapin po natin pag-aralan, basahin ang salita ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nito, maire-reveal po sa atin ang layunin ng Panginoon at kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Apart from the Word of God, we will never know the will of God in our life. Kaya nga mga kapatid, wala siyang dala eh, di ba? Wala eh. Kahit man lang siguro dapat yung espada, dinala niya eh. Iwag na lang yung armor kung medyo mabigat sa kanya o kaya mas malaki sa kanya, hindi sukat. Yung espada man lang sana, dinala niya eh. Pero sabi niya, hindi ko kailangan yan. Kinuha niya kanyang tungkod. Kaya tingnan niyo, kung sino siya at kung ano ba talaga siya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon at kung anong kalooban ng Diyos sa buhay niya, yun po yung ginila niya. Hindi siya nagpanggap. Amen? Na hindi, marunong ako nito, sige, suot mo. Marunong ako niyan. Hindi siya nagpanggap. Sabi, hindi ako marunong yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko kaya yan. Talaga naging totoo lang siya sa buhay niya. Ako ay isang shepherd, dadalhin ko yung tungkod ko. At ako ay nagkoka ng isling, ito lang ang dadalhin ko. Dahil ito, ang talento na ibinigay ng Diyos sa akin, aharapin ko si Goliath. Huwag tayong magpanggap mga kapatid na marunong tayo, malakas tayo. Maging totoo tayo sa buhay po natin. Maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So David, naging totoo po sa kanya sarili. Kaya nga mga kapatid, nung sinabi niya, lalabanan ko yan. Hindi siya nagsabi, kaya ko yan dahil marunong akong gumamit nito. Marunong akong magsuot nito.
Ha? Sinabi lang niya, ito ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya kapatid, maging totoo po tayo sa ating sarili sa harapan ng ating Diyos. Wala tayong maitatago sa Panginoon. So ano po nangyari? Pinaikot-ikot niya, nilagay niya ng bato, pinaikot-ikot niya yung kanyang sling at binitawan niya. Pumasok yung bato sa noo. Lumusot doon sa noo ni Goliath at si Goliath ay natumba. Hindi po patalikod, kundi paharap. Sa isang iglap at nagulat po yung kanyang mga kasamahan na si Goliath ay patay na. At nagwagi po si David. Then sumunod po, nakita ko po dito, bakit po hindi si Haring Saul? Yun yung napansin. Bakit hindi si Haring Saul? Bakit si David? Kasi po mga kapatid, nagkaroon na ng problema ang puso ni Haring Saul. Kaya ang susunod, huling punto po natin, harapin mo ang malaking hamon sa buhay mo na malinis ang iyong puso, walang anumang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung chapter 15, ay mayroong utos doon ang Panginoon through Prophet Samuel na wala siyang ititira sa mga Amalekite kahit yung mga hayop, pero nagtira siya. Magandang kanyang purpose. Sabi niya, na tinira namin itong mga hayop nito dahil matataba ito, magandang pag-alay sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, papatayin. Maganda po yung purpose ni King Saul, pero pagsuway po yun sa ating Panginoon. Prior to that, meron pang nangyari na dapat magsasacrifice sila bago sila lalaban. Pero ang dapat na magsasacrifice ay si Samuel. Nagmadali si Haring Saul. Medyo late dumating si Samuel. Ito naman si Haring Saul, masyadong mapusok, masyadong nagmamadali. Pinatay niya ang hayop at siya nag-alay. Kaya nagalit po si Prophet Samuel. King Saul has a rebellious heart. Harapin natin ang ating hamon na malinis ang ating puso sa Diyos at walang anumang kasalanan. Ibig sabihin, pinatawad tayo ng Diyos mga kapatid. Wala tayong inaalaga ang kasalanan. Wala tayong anumang bahid ng anumang pagsuway o rebellion sa Diyos sa puso po natin. Kaya nga simula nun mga kapatid, naibigay kay David ang pabor mula sa ating Panginoon. Dahil malinis yung puso ni David. At ako'y naniniwala, si David ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, lumalakad ayon sa kagustuhan ng Panginoon. At ito ay isa sa nagdala sa kanyang tagumpay. Kaya mga kapatid, yung pagsunod natin, eksakto mga kapatid, sa salita ng Diyos at paglakad natin sa kalooban ng Panginoon, eksakto mga kapatid, ayan po ay magbibigay ng tagumpay sa atin sa pagharap natin sa malaking hamon sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, kapag sumunod po tayo, dapat sinusunod natin lahat. Hindi po mga kapatid na meron lamang tayong pipiliin kung ano yung gusto natin, susundin natin yung ayaw natin, magre-reason out tayo mga kapatid. Hindi po ganun ang Panginoon, hindi po ganun ang salita ng Diyos. Katulad ng ginawa ng Haring Saul, nag-reason out po siya. Hindi. Maganda to para sa pag-alay sa Panginoon. Maganda. Pag nag-alay sila sa Panginoon, nag-offering sila. Pero, hindi yon ang utos ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit na sa puso mo, alam mo, maganda yung layunin mo, maganda yung plano mo, mga kapatid, ang pagsuway sa salita ng Diyos ay pagsuway pa rin.
At siya nangihila sa atin mga kapatid tungo sa kabiguan sa buhay po natin bilang isang mananampalataya at bilang anak ng Diyos. Marahil ito na rin ay niloob ng Diyos na naglagay na ng takot sa puso ni Haring Saul dahil doon sa meron siyang pusong rebelde sa harapan ng ating Panginoon. Ano, kung maayos ang puso lang ni Haring Saul, kaya niya yun eh. Kaya niya yun. Nadubilib, kaya niya yun si Goliath eh. Kaya mga kapatid, kung meron mga kasalanan sa puso natin, o kamunduhan, mga kapatid, isuko natin sa Diyos. Malaking hadlang po yan sa tagumpay po natin. Sa pakikipagharap natin sa anumang hamon sa buhay po natin. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 59, kung hindi ako nagkakamali? Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para iligtas tayo. Amen? Verse 1 and 2, pero dahil sa ating kasalanan yun, hindi tayo marinig. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, saliksikin natin yung puso natin. Hindi ko alam, mga kapatid, marahil, yung 5 punto natin, mga kapatid, ay natuwa po tayo, mga kapatid. Nagtiwala tayo sa Diyos. Hindi na tayo natatakot. Kasama natin ang Panginoon. Yan po nasa isip. Pero yung panghuli, mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng pananaliksik sa puso po natin o sa buhay po natin. Baka mamaya merong karumihan o karumal-dumal o kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Pagkatapos susugod po tayo sa malaking hamon sa buhay po natin. I tell you, mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay sapagkat ito po ang ginawa ng Diyos kay Haring Saul. Kaya nga sabi ni Prophet Samuel sa kanya, dahil sa ginawa mo, mahahati ang iyong kaharian sa dalawa. At maalis ka sa iyong posisyon. Kapatid, baguhin na natin yung ating sarili. Amen? Pilitin natin mamuhay ng merong kabanalan sa harapan ng ating Panginoon sa loob at sa labas ng ating buhay. Sapagkat lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, meron po tayong malaking hamon sa buhay po natin na kinakaharap po natin. At hindi po to simpleng hamon, mga kapatid. Pero ako po'y naniniwala, tayo ay papagtagumpayin ng ating Panginoon kapag tayo ay maayos ang ating puso sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni Joshua, after na sila po ay manggaling doon sa Promised Land, nung sinerch po nila, sabi ni Joshua, kaya natin sila. Only rebel not against the Lord. Maraming mga mananampalataya rebelde o sumusuway sa ating Panginoon. Kaya hindi nagtatagumpay. Ang ginagawa niya sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay hindi po kung ano ang kapamaraanan, kagustuhan ng Panginoon, kundi yung kagustuhan niya at kung ano ang kanyang kapamaraanan, yun yung kanyang ginagawa sa ganung nakagawian, nakikipagbaka siya at tinaharap niya ang kanyang hamon sa buhay. Hindi po ganun. Kaya ito yung nakita ko, mga kapatid. Bakit hindi siya Haring Saul? Saul is a man of war. Bakit si David? Yung puso kasi ni Haring Saul, rebelde sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, wala ka bang nagagawa sa Diyos na pagsuway? Marahil meron tayong pagsamba, meron tayong pag-aral ng Bible, mga kapatid. Pero ang tanong ko, mga kapatid, sinusunod mo ba? Hindi ka ba nagre-rebelde sa harapan ng ating Panginoon? Hinahanap mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Mahalaga po yan, mga kapatid Mahalagang sangkap po yan ng tagumpay po natin sa pagharap natin
sa malaking hamon sa buhay po natin. Lalo na po sa kapanahonan ito. Na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng kabanalan at malinis na puso sa harapan ng Diyos. Upang tayo ay magkaroon ng tagumpay. Kaya titignan natin mo, Ted. To make the long story short, nung binitawan po ni David yung isang lubid o tali ng kanyang tirador, lumipad po ang bato. Pero yun ninyo gumagalaw si Gulayat, pero tinamaan pa rin sa noo. Dahil nakita ng Diyos ang kalinisan ng puso ni David kaysa kay Haring Saul. Alam nyo, sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, importante po ang puso po natin. Kasi sabi ni Kristo, kung ano yung lumalabas, yun yung galing sa puso. Huwag natin dungisan, huwag natin dumihan, hayaan natin ang Diyos ang maghari, umupo sa trono ng ating puso. At dito po ay nagtagumpay po si Haring David. Si David, hindi pa siya hari noon. Isang binatilyo, walang kaalam-alam sa gera, hindi marunong gumamit ng sandata. Ang alam lang niya, tirador. Ang katotohanang nakikita niya ay napakalaki ng kanyang kalaban. Pero nakipagbaka siya ng may malinis na puso. At sumusunod sa kalooban ng Diyos. Then, he defeated the giant, si Goliath. Kaya nga, kapatid, sa pagharap sa malaking hamon sa buhay po natin, saliksikin natin yung sarili natin. Lord, meron bang bagay sa puso ko na nagpaparumi sa akin? Alisin mo, Panginoon. Linisin mo ako, Diyos. O Panginoon, patawarin mo ako kung may kasalanan. Patatawarin tayo ng Panginoon. O dili kaya, nawalan tayo ng pagtitiwala, nawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Bibigyan ko rin kayo ng hamon sa hapong ito. Nahamon ko kayo. Linisin nyo ang puso ninyo sa umagang ito sa pamagitan ng paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, dumating sa buhay po natin, nagkasala tayo, nagalaga tayo ng kasalanan sa puso natin. Kita natin, mga kapatid, ang kasalanan ni Haring Solomon ay yun yung humila sa kanyang pagbagsak. At kinakailangan ang bawat mananampalataya ay marunong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, narito kami muli sa hapong ito, Panginoon. Magaganda po yung punto na aming napakinggan. Pero Panginoon, yung huli, dakilang Diyos. Kung may kasalanan at karumihan sa puso po namin, maunahan na kaagad kami ng takot. Maunahan na kaagad kami ng pag-aalilangan para po harapin ang malaking pagsubok o malaking hamon sa buhay po namin. Narito po kami ngayong hapong ito, dakilang Diyos. Nagsusumamos sa inyo. Nasaliksikin niyo po ang puso namin, Panginoon. Kung meron mang karumihan, linisin niyo, dakilang Diyos. Kung meron mang kasalanan,
Patawad, dakilang Diyos, isinusuko po namin ang lahat sa inyo sa oras na ito, Panginoon, upang kami palakasin ninyo, dakilang Diyos, at magkaroon kami ng tagumpay sa malaking hamon sa buhay po namin. Maraming mga ginawa mo na sa buhay po namin, dakilang Diyos, ang nakalimutan namin. Hindi namin naalala, binabaliwala namin, dakilang Diyos, na hindi kami nakapagpasalamat, na hindi kami nakapagbigay ng papuri sa iyo, dakilang Diyos. Patawad, Panginoon. Nawa sa hapong ito, dakilang Diyos, ipuin niyo po kami na sa pagtatapos namin sa mensaheng ito, makita po namin ang aming sarili. Na sa pagkikipagbaka namin ay kasama ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil sa iyo, meron po kami tagumpay. Purihin ka, dakilang Diyos. Sa pamamagitan pa rin ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, magandang hapon sa inyo, mga kapatid. Uli po, inianyahan ko kayo, mga kapatid, sa ating Don't Watch prayer and sharing sa Tuesday, 5 o'clock, Saturday, 5 o'clock, in the morning po yan, umaga po yan. Tapos po yung prayer meeting po natin, mga kapatid, every Thursday, 5 o'clock ng hapon. Hindi na po mahirap, mga kapatid. Kung kayo nasa bahay, wala pong magiging rason para hindi po kayo makadalo kung talagang gugustuhin po ninyo. Maliban na lang kung wala po kayong internet. I am expecting, mga kapatid, na maraming atin sa prayer meeting. Kung talagang gusto nyo magkaroon ng tagumpay sa buhay po ninyo, sa pagharap sa malaking hamon, huwag tayong bumitaw o lumayo sa ating tagapagligtas. Yan po ay ang ating Panginoon. Prayer meeting po natin ay 5 o'clock every Thursday via Zoom, kahit yung sa morning watch natin. And then ganun din, mga kapatid, our gatherings will resume in the first week of September. So wala pa rin po tayo, ganito pa rin ang ating pagsamba hanggang sa susunod na Sunday. Then first week of September, i-resume po natin yung ating pagtitipon. Kaya lang, limitado din, 10 rin lang din ang gagawin po natin. Pray po ninyo, internet natin, di ba siya naputol ngayon? Again, hindi naman naputol ngayon, praise the Lord. So, napuputol-putol. So, pag-pray nyo, mga kapatid, kasi po, kung magpuputol pa, ay hindi tayo makakapag-live. Gagawin natin yung dating ginagawa natin na i-record natin, tapos i-upload natin at saka ninyo panonoorin. Pero salamat naman at hindi naputol ngayong hapong ito. So, pray for our internet, mga kapatid, na hindi na maputol-putol, pag maging maayos na po yung ating live streaming. Magandang hapon po sa inyong lahat.